barangay chairman ka lang, Mr. Jing Kapil. Bago ka manalo ng pagka-mayor laban kay Mr. David noong 2019 dyan sa Purak, Pampanga, ikaw ay kapitan lamang sa barangay. Ang nangyari kay Jing Kapil, siya lang ang yumaman hanggang ngayon. Ito ang Istorya Pinas. Hindi na talaga matapos-tapos ang paglaganap ng mga pogo sa ating bansa. Bakit wala pa ring aksyon ng kataas-taasan sa gobyerno tungkol dito? Bakit wala pa ring naparusahan sa napakaraming impormasyon at ebidensya na nakala patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga malalaking pogo sa buong Pilipinas? Marami na ang tanong ng sambayanang Pilipino. Nasaan na ba ang unang nasangkot tungkol dito sa pogo? Nasaan na ba si Mayor Alice Guo? Sino ba talaga ang mga nasa likod ng lahat ng pugo sa Pilipinas? Sino-sino ba ang nasa loob ng wave syndicate ng pugo? Ayon naman kay spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, tamaan na ang mga dapat tamaan sa isyong ito, na binigyan niya ng diin ng pagkakatukoy sa mga nasa likod ng iligal na operasyon ng pugo sa Pampanga. Patindi ng patindi ang mga nalalaman ng mga otoridad. Laganap na talaga ang mga pagpatay sa Pogo Hub na ito, na nakita sa picture ng cellphone na di umano torture master ng pugo. Ang isa sa mga pinupuntirya ng PAOK TF na makita nila ang di umano cremation room, na dito sinusunog ang mga pinapatay nilang biktima. Nakakapanindig balahibo talaga ang lahat ng pangyayaring ito. Kailan ba talaga matatapos ang revelasyong ito? Kaya dahil sa isyong ito ang mga naging komento ng mga madlang netizen. Ito ang masakit na katotohanan. Pagdating sa pera ay nawawala ang pangil ng batas ng Pilipinas. Korupsyon pa rin ang puno at dulo. Ang dahilan at ang katotohanan ay walang maipakulong na mga sangkot, lalo na kung politiko ang involved, pero ang daling maipakulong kung mga ordinaryong tao ang makasala. Real talk lang po sana at mabago na. God bless Philippines. Dapat lang lahat ng opisyal ng nasasakupan kung saan merong pugo, kasuhan, nagtatanga-tangahan na lang kung sasabihin nilang di nila alam na meron sa lugar nila. Kawawa ang maliliit na mamayan, pinapaniwala ng mga politiko na nakakatulong sila sa sambayanan. Iyon pala, sila ang nagpapalubog sa kahirapan dahil sa mga korap na mga nakaupo sa pwesto. Talagang hindi titiklop ang batas natin laban sa mga illegal na gawain. Ang titiklop lang dito ang nagpapatupad ng batas dahil sa sila ay nasusuhulan kalaganap ang katiwalian. Para sabihin na tayong lahat ay kahit papano Pilipino pa rin. Kahit na naghihirap, kahit nagugutom, Pilipino pa rin kung tawagin. Kaya po tayo ay huwag mag-alala. Tayo po lahat ay para sa bayang Pilipinas. Sana ang hindi para sa bayang Pilipinas, mag-resign na kayo kasi kayo malimit yung mga opisyal ng bayan. Kung mga opisyal ng bayan, kumikita po kayo. Kagaya sa Pugo, kumikita kayo ng malaki. So kaya kumikita kayo ng malaki, ang ginagawa ninyo, wala na kayong pakialam sa kung ano mangyari sa ating bayan. Kagaya niyang itong sa Bamban, Tarlac, sa Purak na Pogo, walang pakialam niya si Mayor Jing Kapal. Ang kapal talaga ni Mayor Jing Kapal, o Kapil pala. Ang gusto niya lamang siya lang mabuhay. Yung buong mga kapampangan dyan sa Purak ay bahala na kayo sa buhay nyo. Yan po nangyayari dyan. Kaya ating pag-usapan kung bakit paano na ito. Mayor Jaime Jing Kapal, mukha, Kapil pala. Sa ngayon po, pinag-usapan natin, marami po ang mga batang namamatay. Yung isang araw, may abogada o fiscal prosecutor na pinatay. Tanda lamang po yan na ang ating lipunan ay walang kakayahan para gawing malaya ang bawat galaw ng bawat mamamayan. Ibig sabihin, kung totoong malaya ang bawat tao, kahit saan kalsada ka pupunta, lalakad, malaya ka makalakad na walang papatay sa iyo. Iyan ang totoong kalayaan. Gaya ikaw ay magsasaka at ikaw ay sasaka ng maayos at ang iyong kita ay maayos din at ang iyong mga magagamitin sa pagtanim ay kompleto, may abono, may mga farm implements, lahat-lahat, ikaw ay malaya.
At kung ikaw ay nakapag-harvest na at may karapatan kang pumili kung saan mo ibebenta, ikaw ay malaya. At kung ikaw naman ay isang mangingisda na ikaw ay makapagpangisda sa West Philippine Sea na walang hadlang, ikaw ay malaya. At kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa kung anumang trabaho sa gobyerno at hindi ka nabubusalan at hindi ka inuutusan ng iyong amo, ikaw ay malaya. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, nabigay mo ang iyong buhay para sa trabaho para ikaw ay magiging isang tapat na mamamayan na lingkod bayan at ikaw ay natutuwa sa bawat ginagawa mo, ikaw ay malaya. Iyan ang totoong kasukatan ng kalayaan. Kung ikaw ay masaya sa ngayon sa iyong ginagawa, iyan ikaw ay malaya. Sa ngayon, ano ba ang kalayaan? Sa ngayon, wala ka makikita. Ang nakikita lamang natin na ngumingiti ay yung mga ating politiko. Kagaya kay Lito Lapid, kagaya kay Madam Gloria Macapagal Arroyo, kagaya kay BBM, kagaya kay Duterte. Kahit na sabihin natin ginigiit siya, pero marami na siyang pera na ipon. Mula sa 4 na bilyon kada taon sa 6 na taon na confidential fund sa kanyang Office of the President, yung kanyang anak na si Zara ay malaya din kasi nakakangiti. Maraming naipong pera at inilagak sa kanyang mga taguan, maaaring hindi bangko, kasi na kumita siya ng 125 million na hindi na paliwanag hanggang ngayon at ang kanyang paliwanag ay sinasabi lamang niya sa satellite offices. Hello, napakalayo naman ng paliwanag, hindi totoo, hindi commensurate sa gastusin na sinasabi mo kaysa pera tinanggap mo. Tapos tinanggap mo, Sara Duterte, ang tinatawag na confidential fund na 2.67 billion pesos bilang mayor ka ng Davao City, pero hindi mo na ipakita. Pero ikaw lang ang malaya na nakangiti at nakangisi sa mga kasama mong mga Pilipino na inyong mga niloloko. Ikaw rin, BBM, yung mga niloko, yung mga ninakaw ng iyong ama, hanggang ngayon nakangiti lamang kayo at kayo'y nakangiti, buong pamilya Marcos, sapagkat malaya kayo na hindi kayo tinutugis dahil kayo ang presidente. Unti-unti na natatalo ang lahat ng kasong sinampa laban sa inyong pamilya. Kasi kaya ngayon, ikaw lang ang malaya, BBM, hindi kami. Kaya ngalan katotohanan na maraming pogo rito na papaikot, yung mga malaya lang dyan, yung mga politiko lang na nakatanggap ng mga lahat ng payola dyan mula sa kasama niya si Lito Lapid na nagbibigay protection kasi may problema ang pogo sa Porac. Ang napakalaki ng problema kaya kailangan nila ng proteksyon. Si Mayor ang pinakamalaking proteksyon na kailangan nila kasi si Mayor Jaime Jing Capil ang siyang lamang makapagbigay ng tinatag na building permit sa pagpapatayo ng mga Pugo Hub buildings at siya lamang makapagbibigay ng business permits kasi siya lamang ang mayor, kaya siya lang ang malaya. Biro mo, baryo o barangay chairman ka lang, Mr. Jing Capil. Bago ka manalo ng pagka-mayor, laban kay Mr. David noong 2019 dyan sa Porac, Pampanga, ikaw ay kapitan lamang sa barangay. Ano bang expected mo? Hindi naman ako nang insulto sa mga kapitan, pero expected mo na maliit lang kita mo. Pero naging mayor ka, nanalo ka, tuwang-tuwa mga kabalen mo at nanalo ka. So nanalo ka, 2022 nanalo ka ulit. Noong 2022 nasimulan yung pogo dyan, ang nangyari kay Jing Capil, siya lang ang yumaman. Hanggang ngayon siya lang ang malaya sa Porac, Pampanga. Bakit? Multi-millionaire na po si Jing Capil. Ang bahay niya po, mansion, sa loob ng Victoria Tourism Park. Diyan sa loob ng kung saan mo makikita ang tinatawag na Pogo. Ang Victoria Tourism Park po, ang may-ari ng napakalapad na lupa kung saan mo makikita ang Pogo compound, ang Pogo Hub. Yan pong Victoria Tourism Park, yan po ay isa na o hindi kaya kabuuan mismo ng kabuuang lupa na hindi bumababa sa 40 hectares na inagaw ng grupo ng Grand Palazzo Royal na pag-aari ng mga Cruz na apelyido at pinangungunahan ni Mr. Roberto Liwag Cruz na kumbaga inagaw labag ito sa mga magsasaka at para ipaliwanag ko, isisiwalat ko sa susunod kung paano nila inagaw ang lupa.
sa magsasaka na ito po ay lupang agraryo. Ay papaliwanag ko, isisiwalat ko ang lahat ng karumal-dumal na gawain na ginawa ni Mr. Roberto Cruz at siya naghahatag para sa protection kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Lito Lapid, kay Governor Dennis Pineda, siyempre kay tatay niya, kay Bong Pineda, kasi ang isa sa pinakamalaki na mama dyan sa likod ng Lucky South 99, anong tawag dyan? Basta Lucky South 99, ang tawag dyan, outsourcing, ay yan ang papatakbo ng PUCO. So ngayon, meron dyan control si Bong Pineda. Siyempre, alam mo naman si Bong Pineda, hari po siya ng sugal. Hari siya ng wedding nung araw pa. Sa ngayon, nag-divert siya sa into tinatawag na Isabong. So kalaban niya si Isabong si Atong Ang, si Arnie Tevez, yung dating PNP chief na si Kaskulan, at may isa pa. Sabihin sabihin, kinikwento ko, ito lang po sila ang mga taong pwede mo sabihin malaya. Tayo po na dito ako'y nagbabloging araw-araw, hindi po tayo malaya. Dapat na kailangan pa nating magbanat ng buto para tayo makakain o di kaya minsan iiyak sa ating mga kaibigan para makautang, makahiram. Tayo ay hindi malaya. Sila lamang ang malaya. Kaya po, sinusukat ang kalayaan sa ngayong panahon sa Pugo at China. Sa China, bakit sa China? Sa China naman, ay kung bibitawan tayo ng China na hindi na pakialaman ang ating economic zone, ay wala na sana tayong problema. Pero ang problema, ginagawa ng China na teritoryo ang economic zone ng Pilipinas. Ito ay labag sa panuntunan at batas ng international. Sa UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, ayon pa kay Attorney Emmanuel Topacio na aking abogado rin, na ang economic zone na 200 miles mula sa 12 nautical miles natin, kumbaga ano yan, kumbaga 188 nautical miles from the territorial sea natin, ay walang bansa na pwede magiging teritoryo yan. Kundi ang tawag lamang dyan ay exclusive economic zone. Pag sinasabi mo exclusive economic zone, ang karapatan ng Pilipinas na sa loob ng 200 nautical miles ay tayo lang may karapatan mangisda, tayo lang karapatan mag-explore. Kung mayroon mang mga langis dyan o anumang mineral makukuha dyan, tayo lang Pilipinas ang may karapatan dyan. Hindi po ang China. Kaya lang ang kalaban nating China ay kinukuha niyang ginagawa nilang teritoryo, hindi economic zone. Kaya hindi tayo malaya in the sense sa buong Pilipinas dahil sinasakop po yung ating economic zone. So, ibig sabihin, sa ngayon na nag-uusap tayo, ang tunay na sukatan ng kalayaan ng Pilipinas, kung iyan ang pag-usapan natin, ay kung aalis ang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung sa kilometro pa, ang haba niya hanggang sa 340 kilometers mula sa Pampang ng Palawan, na bayan natin sa Palawan. So ngayon, kung hindi alis ang China, hindi po tayo malaya. Kahit sabihin natin na kipaglaban tayo, pinipilit lamang natin sa ating sarili na tayo'y malaya, pero sa katotohanan ay hindi. Gaya naman sa Pogo naman, hanggat hindi alis ang Pogo, tayo ay hindi malaya. Ang magiging malaya lang dyan, kumikita lang dyan. Number one, naging multi-millionaire, mayroon ng 50 million na bahay si Jing Capel. Jing Capel, mula naging barangay kapitan ka lamang noong 2019. Ngayon, meron ka ng multi-million na bahay, lumipat ka na dyan sa Victoria Tourism. Binigay sa iyo ni Roberto Cruz, liwag, na siya naghanap ng daming proteksyon kasi po siya naghahatag siya ng pera dyan sa Office of the Secretary ng Department of Agrarian Reform na pinamunuan ng inupo ni Bongbong Marcos na si Conrado Estrella III. At ang kanilang mga undersecretary na tumatanggap ng pera dyan ay walang iba kundi si Yusek na Attorney Galit. So, ang isa pa diyang naging kakampi niya, naging tagapatakbo ng kanyang laban diyan, laban sa mga magsasaka na sa kanila sana ibibigay yung Pugo, ngunit kinuha at pilit na inapila sa Office of the President hanggat hindi nagdesisyon ng Office of the President, hawak ni Roberto Liwag
krus ang lupa at hindi makapunta ang mga magsasaka at naipatayo ang pugo. Kaya siya ay umaasa sa koneksyon niya sa kaibigan niya, best friend niya si Mr. Roji Cayabyab na yan ang taga-ayos sa Department of Agrarian Reform dyan sa Department of Agrarian Reform Region 3. At kasama niya rin si Jun Magtuto na paro ng Pampanga. So yan po ang istorya ng kalayaan sa Pilipinas. Walang malaya sa Pilipinas, kundi tanging mga korap lamang, mga bayan ko. Kaya yan ang totoong litrato ng kalayaan sa ating bansa. Kaya wag po kayong kumanta ng tinatawag na buhay ang Pilipinas. Kakahiya po, hindi po totoo yan. Fake news po tayo kung magsisitay ng buhay Pilipinas. Ang katotohanan, ang mangyari, ginagawa na bagoong Pilipinas ni BBM. So, ang nangyari, isisingit pa yung kanta ng bagong Pilipinas daw sa kada flag ceremony. Ano yun? May bagong silang, may bago ng buhay. Hindi, ang totoong kanta niya na is, may pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan. Yan, ang totoong bagoong Pilipinas. Yan po ang gusto mangyari ni BBM. Niluluko lamang tayo dito ni BBM tsaka ni Duterte. Nag-away-awayan lamang ngayon, maniwala kayo sa akin. Pero pagdating yan sa eleksyon sa 2025, magsama-sama mga yan. Kunwari, halik-halikan, kunwari, pasensya na, sorry, ginagawa nila yan na sadya para yung mga mata ng Pilipino ay hindi nakatingin sa mga oposisyon, sa kanila lamang titingin. So ngayon, gagawin lang hanggang sa 2028 yan. Diyan tayo magsukatan sa 2028 kasi mukhang may ibang interest itong loko-lotong Mr. Ayuda Romualdez. Wala nang ibang ginagawa. Akalain mo tama ba yung ginagawa mong ayuda? Hindi malaya ang tao, Pilipino, dahil sa ayuda na binibigay nyo. At dahil umaasa sa inyo sa ayuda, hindi naging malaya. Kaya walang Independence Day sa mga Pilipino. Pupunta kayo sa isang probinsya, pupunta kayo na, magdadala kayo 1 bilyon na pang-ayuda, ibibigay nyo kahit mga taong hindi nangangailangan ng pera, pinapalista nyo, binibigay nyo, anong ginagawa nyo? Binibili nyo ang buto nila. Kaya mga tarantado kayo, hindi po totoong malaya ang bayan, ngising aso lamang kayo lagi. Siguro, dyan na muna tayo, at yan lang muna siguro pag-usapan natin. So, si Sumuguin, we need you in the Senate, Engineer Toto, Edranil de la Cruz, salamat po sa sticker. Marilo Fabian, imagine wala na siyang mensahe sa Pugo, kitang-kita na threat sa ating bansa. Biro mo ano bang mensahe ni BBM sa Pugo? Wala, kakanta lang siya, may pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan, nagpupugo ang lahat, tungo sa pagpugo, at ating itanghal, pugong Pilipinas. Yan ang gusto niyo mangyari. Nelson Dingding,